Nagmarka rin sa ating kasaysayan ang asasinasyon ni General Antonio Luna noong 5 ng Hunyo taong 1899. Ang pumatay sa kanya, kapwa Pilipino. Hindi basta-bastang Pilipino, isang general na Filipino, mahusay, magaling, matalino, professional, pero pinatay lang ng gano'n na lamang. Ayon sa salaysay ng mga historiador, nakatanggap noon ng imbitasyon si Antonio Luna mula kay Emilio Aguinaldo. Layo ng nooy Pangulo na makausap ang general sa bayan ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Ang kontrobersyal na sulat na ito lumikha ng ingay noong nakaraang linggo lang matapos makita ang di umano'y orihinal nitong kopya. Bagay na para sa apo ni Emilio Aguinaldo na si Cesar Emilio Aguinaldo Virata. Walang katiyakan kung galing nga ba talaga sa kanyang lolo. Yung kay Antonio Luna, sinasabi ni Antonio Luna na siya raw pinapunta roon sa headquarters niya. Marami ng mga nagsulat yan si Aguinaldo na Starlock. Bakit siya pupunta roon sa headquarters doon sa Cabanatuan? Ang kawal ni Aguinaldo na kilala rin sa tawag na Kawit Boys ang di umano'y pumatay kay General Luna. Ang mga kawal na ito raw ni Aguinaldo ang malimit ding tagasalo ng init ng ulo ng general. Isa sa kanila ang malimit niyang makasagutan na si Kapitan Pedro Hanolino. Na bagamat nahuli rin noong araw na mamatay ang general, hindi naman din kinasuhan dahil ayon sa mga salaysay, ipinagtanggol lang daw nila ang kanilang mga sarili. Kasi sinasabi nila, pinagtanggol nila yung kanilang sarili. Bumaril din si Antonio Luna. Tumawak siya ng espada. No? Kumbaga, self-defense. No? Ang self-defense kasi, legal na paraan para mapatunayang wala kang sala. Lalo na ngayon, it's war period. Giyera yun. Kaya malabo no, na ma-persecute yung mga pumatay sa kanya. Pero I wonder, sa kasalukuyang panahon, paano nga ba katibay sa batas ang depensang self-defense kung nakapatay ang isang tao? Yung self-defense may mga elements kasi yan. So una, dapat mayroong unlawful aggression na kung saan may pagtatangka sa buhay mo o sa buhay ng kamag-anak mo, relatives o sa buhay ng iba. At dahil nga dun sa pagtatangka na yun, pinagtanggol mo lang yung sarili mo. So isang elemento yan. Pangalawa, dapat walang sufficient provocation. Kumbaga, itong gagamit nung mag-avail ng self-defense, hindi siya yung nag-provoke doon sa taong aatake sa kanya. Sa tala ng pagkakapatay kay General Luna, sinasabing sa ulo sa unang tinaga ni Kapitan Pedro Hanolino, bagay na hindi raw magpapatotoo sa salaysay niyang self-defense. Kung nung araw may forensic na, pwede forensic itong baka naman may tama sa likod ng ulo. Di ba naman na yun? Na masabi natin self-defense, ang unang tama halimbawa sa ulo, o di may treachery doon. Paano naging self-defense yun? Ayon sa batas, ang treachery ay tumutukoy sa krimen ng pagpatay kung saan intensyonal mong sinaktan ang biktima habang sinisigurong hindi siya makakagawa ng anumang depensa. Marami mang ibinabatong kontrobersya sa pamahalaan ni Aguinaldo, hindi pa rin daw dapat husgahan ang dating Pangulo. Dahil bukod sa mga naiambag niya sa ating kasaysayan at sa ating kasarinlan, posible rin daw na biktima lang din siya ng mga kwentong mapanira. Kaya maraming ilang paghuhusga sa kanya ay bunga hindi ng himagsikan, kundi ng mga nakaaway niya matapos ito. Yung paghalukay ng masasabi nating mga baho ng pamahalaang Aguinaldo ay naisakatuparan din matapos ang mga panahon ng himagsikan at ginawa nung kanyang mga karibal sa politika. Maraming salamat, Don Martin. Kamaalian ba yun na nagkaroon tayo ng
kalayaan, meron tayong bandera na dinesign niya, meron tayong awiting pambansa. Ano pa ang kukorektin natin? Yun ang kanyang pamana. Siya naman 26 hanggang 29 na taon. Alalahanin niyo ang karanasan ng isang taong batang-bata naging namuno sa revolusyon at naisip na lahat itong merong Malolos Congress, merong konstitusyon,